Up next on DWAD, The Truth Doctors on Air. Yo, sa panahon ng ingay at chismisere, isang boses lang ang malinaw. The Truth Doctors on Air. Balita'y sinasala, hindi basta inuulit. Sa dami ng kwento, facts lang ang pinipilit. Mabilis ang headline, pero kami maingad. Bawat detalye sinusuri, nililinaw agad. Hindi hype, hindi fake, walang paandar. Katotohanan ng gamot, diretsong standard. Kung gusto mo ng linaw sa gitna ng gulo, dito ka makinig, kami ang resibo. Oh, the Truth Air, balitang totoo, malinaw at fair. Kung we uncover the truth behind the news. Walang kulay, facts lang ang rules. Walang palabas, walang kinikilingan. Bukas ang usapan, may paninindigan. Sa isyu mainit, sa balitang bago. Inaalam ang totoo, hindi chismis, hindi haka-haka lang to. Hold the Truth Air, balitang totoo, malinaw at fair. Kung we uncover the truth behind the news. Walang kulay, facts lang ang rules. Walang palabas, walang kinikilingan. Gusto na balitang may paninindigan. Makinig, makaalam, maging mulat at Hold the Truth Air. We uncover the truth behind the news. Okay, magandang hapon mga kababayan. Araw po ng Miyerkules, alas 2:01 ng hapon ang oras natin. At nakikinig kayo sa programang The Truth Doctors on Air. At sa ngalan ng aking kasamahan, Dr. R, kami po'y bumabati sa inyo ng isang magandang hapon. At malapit na ho ang bakasyon ng mga bata. Sa susunod na linggo, wala nang pasok. Ang iba, actually sa public school, wala na. Kahapon pa yata nagbakasyon ang mga bata at ang private school, yun yata ay Friday pa sila matatapos. At ang karamihan dyan, yung iba, graduation na yung iniisip pa ngayon, yung pinaghahandaan, yung mga graduation ng mga sa kindergarten, sa elementary, sa high school, and of course, sa colleges. Hindi ko alam kung anong buwan ang kanilang graduation. But anyway, tuloy-tuloy pa rin ang crisis sa langis. Tuloy-tuloy pa rin ang gira sa Iran, sa pagitan ng Israel at United States versus Iran. Patuloy pa rin. At mukhang wala pa hong nakikitang paraan kung paano mapigilan o kung paano magkaroon ng truce o treaty na para matigil na yung gira sa Iran, sa Middle East. Alam niyo mga kababayan, kaya tuloy itong ating pamahala naman. Ito po'y, alam niyo, balita sa buong mundo. Itong pag-declare ng ating pamahalaan ng energy emergency over the Iran conflict. Ang binabasa ko kanina, yung BBC, British Broadcasting Company at ang tawag dito. At tuhod po sa Guardian, halos lahat sa buong mundo. At sinasabi dito sa BBC, the Philippines has become the first country in the world to declare a state of national energy emergency in response to the war in Iran. Yun ang nakalagay dyan sa yan. So ngayon, yun yung balita ngayon. President Ferdinand Marcos Jr. said he had signed an executive order to safeguard energy security, citing the imminent danger posed upon the availability and stability of the country's energy supply, mga kababayan. Alam nyo kasi tayo, wala naman tayong sariling pinagkukunan na sarili natin sa petrolyo. Dependent tayo. Kahit sa coal, kahit dyan sa tinatawag na
liquefied natural gas. Tayo po ay dependent sa mga bansa na mayroong nagpo-produce at nabiyayaan sila ng Panginoong Diyos na kanilang mga lupain ay mayroong pagkukunan ng langis. At itong mga natural gas na sinasabi, tayo lahat imported. Kaya noong araw siguro yung si dating itong tatay nitong Pangulo sa ngayon, si dating Pangulo Marcos Sr., ay naisip niya na magtayo ng mga tinatawag na nagtayo siya ng nuclear plant. Kasi nakikita niya yung siguro nakikita niya na para maging industrialized country ang Pilipinas, kailangan mayroon sapat na supply ng kuryente. At hindi na nagdidepende sa tinatawag na mga yung tawag diyan, yung fuel o yung oil. Kaya siguro naisip na subukan ang isang nuclear plant na tinayo sa Bataan, at kung yan ay maganda ang resulta, 600 megawatt yun mga kababayan, ay pwedeng dumami ang nuclear plant. Hindi tayo nagdidepende sa mga gatong na katulad ng coal, katulad ng langis, katulad ng diesel o di kaya LNG, yung liquefied natural gas. So naisip siguro ni Pangulong Marcos dati yan. Hindi ho ito, matalino kasi yung yung matandang Marcos. Visionary siya. Alam niya yung, kasi alam niyo, ang pinag-aralan nun, abogado yun at top notcher pa ata yun sa bar examination, yung dating Pangulong Marcos. At nakikita naman natin yun dati na pag nagsalita yan, extemporaneous. Walang kodigo. Ganun po kagaling yung dating Pangulong Marcos. Kaya lang, nung siya ay nagkasakit, ay nagkaroon po ng problema. Nasamantala yung kanyang kalagayan. So anyway, ito ngayon, tayo kasi ang tinatawag sa atin, dependent tayo sa lahat ng ating pangangailangan na enerhiya. Matagal ko nang sinasabi sa mga programa natin sa radyo na wala ho tayong energy security. Kasi ang ating gatong sa mga power plant natin, imported lahat. Wala ho, yung katulad ng coal na yan, meron dito kaunti, yung sa Simirara. Pero hindi sapat ho. At pasalamat tayo mga kababayan na marami pa tayong mga power plant sa Pilipinas na nagdedepende sa coal, sa carbon. Dahil kung tayo ay nakadepende sa liquefied natural gas, na katulad ng isinusulong ng mga environmentalist, katulad sa Europe, katulad to be specific, yung nangyari sa Germany, nagkaroon sila na sinira nila ang lahat ng kanilang mga coal-fired plant. Kasi yung Europe, yung Western Europe na yan, yung European Union, masigasig yan sila sa environmental, yung ayaw nila na yung tinatawag na carbon footprint na tumaas, na katulad ng ang diesel, na kung kayo'y nakikita natin ng diesel, dati may Euro 2. Yung Euro 2 na diesel, yun po ay mataas ang sulfur content. Tapos nilabas nila itong Euro 4, pati yung mga makina na Euro 4 na mababa na ang sulfur content. Ngayon, ang ating pamahalaan, pumayag uli. Kasi mas mura yung Euro 2 na diesel na mataas ang sulfur content kisa sa Euro 4. Kaya siguro may mga nagbebenta ng mga bansa na may mga refinery na gumagawa sila ngayon dahil emergency. Kailangan huwag na masyadong munang higpitan itong mga emisyon, yung sulfur content o carbon content ng mga ginagamit ng mga fuel.
So ang kailangan, basta may magatong. At mukhang ang kanilang sinabi na itong mga jeepney, dahil karamihan naman dyan, hindi naman Euro 4 yan, yun pa yung mga diesel engine na hindi ho CRDI, no? Hindi yan common rail, direct injection. Yun po yung may mga makina, doon sa nakakaunawa sa makina, yun po yung mga makina na mayroon pa hong mga injection pump. Doon po sa alam ng mga driver yan, alam ng mga yun ang mga lumang mga makina na hanggang ngayon yun ang ginagamit ng karamihan ng ating mga jeepney na tinatawag yung traditional na mga jeepney. Yun pa rin ang ginagamit nila ngayon. Pwede nga dyan kerosene, pwede yung patakbuhin yan sa kerosene, pwede nga ang used oil dyan pagka na-filter lang, ano. Pwede yan kasi yung mga makina na yan talagang oil-fired ang tawag dyan. Yung mga diesel engine na yan na oil-fired. So compression na nagkakaroon po ng ignition ang kanilang mga piston dahil sa compression. Hindi ho dahil mayroong spark plug yan na sinusunog. So, pero itong mga bagong makina kasi ngayon, mga kababayan ko, ito'y masisilan ng mga makina, yung mga CRDI na yan, na hindi na ho pwede gamitin yung mga dirty fuel na sinasabi. So talagang kailangan dyan ubod ng linis, mga Euro 4. At yan ngayon ang nagiging problema. At nakikita naman natin ang nangyayari ngayon, mga kababayan. Tayo sa Pilipinas, kahit ang private cars o mga pick-up, naka-diesel. Samantala sa ibang bansa, di gasolina ang gamit, no? Sa Europe at sa United States of America. Karamihan doon di gasolina yung kanilang mga pick-up truck. Dito sa atin sa Asia, sa Australia, na uso yung mga diesel, yung mga truck na yan, yung mga pick-up trucks na yan, na ang kanilang gatong ay diesel. So ngayon, nakikita natin na ang price difference ng diesel at gasolina ay mahigit sa 20 pesos. Kung hindi sa 20 pesos, mahigit pa yung price difference. At pag tumataas ang presyo ng gatong, katulad kahapon, tumaas, ang laki po ng pagtaas ng diesel kaysa sa gasolina. So nakikita naman natin ngayon na darating ang panahon na itong mga makina na diesel ay maaring pumunti ang bibili. Kasi nakikita naman ngayon na sobrang taas talaga ng diesel. Anong dahilan na mas mataas ang diesel? Dahil ang demand for diesel worldwide napakataas. Kasi alam nyo, yung lahat ng barko na yan na tumatakbo, lahat ng malalaking truck na yan na nagde-deliver katulad sa Amerika, 80% ng kanilang mga goods, ang truck ang nagde-deliver. Yung mga malalaking truck na humahatak ng mga trailer na malalaki. So ang lalakas kumain ng ng crudo, nasa 5 miles per gallon lang ata yan ang kanilang konsumo. At ang iba dyan mas mahigit pa, baka 3 miles per gallon lang. Kasi malalaking truck yan. So ang laki ng demand ng diesel sa buong mundo. Kaya hindi tayo magtataka na kahit dito sa atin ngayon napakamahal ng diesel. Dahil sumusunod yan sa pandaigdigang presyo. So ito na ang sinasabi dito sa report na to ng BBC. The Philippines import 98% of its oil from the Gulf, and the price of diesel and petrol has more than doubled in the country since the war broke out in 28 February. Totoo yan dahil bago po sumiklab itong gira sa Middle East, kung di ako nagkakamali, ang diesel mas mura pa kaysa sa gasolina at the time. Pero ngayon nasa 110, 115 pesos na per liter. So mahigit sa double.
At ngayon, itong kawawa, no? Itong ating mga kababayan, itong mga jeepney driver na hindi pa ho pinayagan na magtaas sila ng yung tawag dyan, yung minimum fare na imbes na 13, gagawin 14. Alam niyo ho, dapat siguro ang gobyerno natin payagan. Kasi ang mga mananakay, yung mga kababayan natin na nagko-commute, they'd rather pay more para pag pumasok sila sa kanilang mga trabaho, isa wala silang masakyan. Kahapon po may pinuntahan akong meeting ng mga kaibigan ko na mga dating kasama ko sa Rotary. Yan lang po sa isang mall sa Mandaluyong. Pumunta ako. Nang pag-uwi ko, ang dami pong nakapila na mga commuter nag-aabang ng jeepney. Kasi kung hindi ako nagkakamali, meron atang mga driver kahapon ng mga jeepney na hindi pumasada. Hindi ko alam kung nag-strike sila o talagang ang iba. Dahil sa siguro kinikwenta nila na pag namasada sila, lugi, talo sila. Yun po ang maaaring yun ang kwenta nila. Kaya siguro imbes na sila ay malugi kung matalo at wala namang kikitain, pagod lang. Ang karga nila na ang kikitain nila mas kaunti pa kaysa sa mas ika nga may talo talaga. So siguro naisip ng mga ibang driver at ibang operators na wag na muna magbiyahe. Kasi walang mangyayari sa kanilang sa kanilang wala silang maiuwi na kita. So yan ang nangyari kahapon na marami pong mga commuters ang naperwisyo, nahirapan sumakay, kahit na nakauwi naman siguro ang marami sa kanila, pero siguro yung pag-iintay na kung ilang minuto lang baka umabot ng oras. So yun po ang isa sa mga dala nitong hindi pagpapayag ng ating pamahalaan na itaas po ang minimum fare. At tingin ko kasi alam nyo, payag naman itong mga commuters natin at naunawaan naman nila ang kalagayan ng ating mga driver na kaya ayaw nila lumabas at mamasada dahil nga sa problema na mahal ang presyo ng diesel fuel. So palagay ko naman itong ating pamahalaan, payagan nyo na ho na itaas ang tingil sa pasahe kaysa naman yung ating mga commuters walang masakyan. Ganun lang naman yan eh. Kasi kung ikaw naman commuter, nanaisin mo pa ngayon na magbayad ka ng mas mataas kaysa sa wala ka talagang masasakyan, nag-aabang ka ng jeepney o kung bus man o kung ano man walang dumadating at mapipilitan ka ngayong maglakad. Maglakad ng malayo para makauwi. So yun po ang mga kalagayan dyan at hindi naman sasabihin natin na tayo lang sa mundong ito ang nakakaranas ng ganyang problema, kundi buong mundo ito mga kababayan. Hindi ho ito localized na problema. Sinabi dito sa report, on Tuesday, Marcos said the move would give the government a legal authority to impose measures to ensure energy stability and protect the broader economy. So yan po ang mga dyan. Ngayon, siguro dapat mag-issue din ng directive si Pangulong Marcos sa mga kumpanya, lalong-lalo na sa mga government offices na hindi naman kailangan ang presensya sa opisina ng kanilang mga tauhan except yung nagkakandak ng serbisyo talaga, serbisyo publiko. Maybe the private companies should be directed pansamantala because of the emergency.
yung work from home na ginawa din na katulad nung panahon ng COVID. Kasi kung work from home, marami dyan sa mga computers, lalong-lalo na yung mga mayroong sariling sasakyan na private vehicle na kailangan na hindi naman na kung hindi kailangan na nasa opisina sila ang presensya nila sa opisina ay di payagan na lang na mag-work from home para naman hindi lang traffic ang maibsan yan kundi ang konsumo ng fuel sa buong mundo. Kasi katulad yan, kung wala namang mahina naman ang transport, natural kung may kotse ka, dadala ka ngayon ng kotse na sasakyan. Kung kailangan nakamotor ka, ganun pa rin kahit saan dyan, kahit motorsiklo yan, kahit maliit na kotse, lahat yan kumukonsumo ng gasolina. Kaya siguro, kailangan pansamantala ang sinasabi ko na itong ating pamahalaan, si Pangulong Marcos, would encourage now the private sector na total advanced na teknolohiya. Wala namang problema na kung sa bahay lang nagtatrabaho pansamantala yung mga para hindi na mag-commute, para hindi na nakakadagdag dun sa tuliranin sa fuel. Makikita natin siguro ang pagbagsak ng consumption ng ating fuel dito sa Pilipinas. At siguro magagawa ng paraan niya na itong mga jeepney, imbis na ito naglalagari, kailangan nakahimpil muna at pupunuan muna, ganoon din ang bus bago bumiyahe. Magagawa na lahat ng paraan yan. Alam ng Department of Transportation natin yan kung paano ang gagawin ang sistema. Pero kailangan manggagaling ang mando from the government, from President Marcos, na itong mga kumpanya, mga pribado na yan, private companies, na kung kailangan na hindi naman yung mga tauhan nila kailangan. Alam nyo kasi karamihan ngayon mga kabayan, ganito yan eh. Sa mga opisina ngayon, meron silang tinatawag dyan sa office nila, meron silang server. Lahat halos ng opisina, meron silang server. May tech sila doon sa server nila. Yung mga tech, yun ang nag-aalaga ng kanilang mga server sa computer. So ngayon, lahat sila local area network na tawag dyan, naka-LAN. So lahat sila, hindi naman sila paperless naman ang karamihan ngayon ng kanilang mga tawag dyan, yung sa opisina ngayon, bihira, kakunti na papel. Na katulad ng araw, magpapadala ng memo, kailangan ipiprint mo na. Sa ngayon, sa kanilang laptop na lang o di kaya sa desktop nila, sa computer, na-email na yung mga memorandum, na-email na yung mga dokumento. In fact, kahit ang pagpirma ngayon ng mga dokumento, pwede na gawin sa online na lang eh. No? So, wala naman siguro mawawala kung kasi lahat naman yan dadaan doon sa kanilang server at may sarili silang dedicated network na siguro ang magagawa dyan na katulad din nangyari nung nagkaroon ng COVID, nasa bahay na lang muna ang marami na mga na hindi naman kailangan na pumunta ng opisina. Isa po sa mga measures na pwedeng gawin ng ating pamahalaan, yung work from home na sistema, ibalik uli yung katulad ng panahon ng COVID. At wala naman nawala doon sa na productivity sa parte ng mga empleyado nung nag-COVID. In fact, may mga pag-aaral na mas mataas pa ang productivity ng mga empleyado nung araw nung nag-COVID na nag-work from home. Isa. Kasi nakatutok sila eh. Ang reklamo lang ng mga nag-work from home dati kahit na lagpas na sa oras ng kanilang pasok sa opisina, kung may kailangan si boss nila, i-email sila o i-message na ito, pwede nga natin. Yun lang nangyari dyan. Pero overall, yan ay makakatulong sa ekonomiya natin sa pagbawas
sa konsumo ng pati kuryente. Pagbabawas kasi mga opisina. Wala ka na ngayong aircon except doon sa server nyo, sa tech. Na may aircon yung mga computer doon. Pero yung opisina mismo wala na. So malaking kabawasan din yan sa konsumo natin sa kuryente. Kasama po yan sa mga tinatawag na mga kung paano energy use reduction. So kailangan siguro pag-aralan ng pamahalaan na itong ganitong mga sistema na nasubukan natin sa COVID, ibalik ulit. At isa siguro na ang gagawin din ng pamahalaan, na basa ko doon sa pinirmahan na executive order ni Pangulong Marcos Jr., yung allocation of fuel. Ay nangyari na sa atin dati yan. Yung nagkaroon po ng embargo, yung OPEC. Hindi ko ako nagkakamali, 1973, nagkaroon ng embargo. So nagkaroon ng fuel rationing. At kung hindi ako nagkamali, ng 1980s, somewhere, nangyari din uli yan na nagkaroon ng problema din sa Middle East na nagkaubusan din ng supply ng fuel, nagkaroon ng rationing. Pero noong 1973, natandaan ko yan may coupon May coupon ng lahat ng i-register mo ang iyong sasakyan doon po sa nag-allocate ng gasolina o diesel. Kumaring ulitin din yan ngayon na during this crisis, ililimit nila. Pero kung sa bagay, marami naman ngayon na talagang aware sila. Kaya nagunti din yung nagbabiyahe sa kalsada ngayon ng mga private cars. Nabawasan din, lumuwag ang EDSA, yung Edilo Santos Sabino, lumuwag yung mga kalsada kahit papaano dahil marami talaga ang nagtitipid na hindi sila magbiyahe. At marami ako na-observe na yung malalaking pick-up, yung alam niyo yung mga pick-up trucks na yan, na malalaking gulong, malakas din kumaan ng krudo yan. Sa presyo ngayon ng diesel fuel, palagay ko yung iba dyan nagdadalawang isip na wag muna nilang gamitin ang kanilang sasakyan na diesel. Kasi sa presyo nga ng diesel sa ngayon, na sobrang taas. Yun po ay mga suggestion lang yung sa amin dito po sa programa naming The Truth Doctors on Air. At kung yan ang may papakinggan ng ating pamahalaan, so be it. Palagay ko, naiisip naman nila yan kasi wala naman kami monopoliya sa ideas. Naiisip naman siguro yan ng ating mga opisyalis ng pamahalaan na kailangan ganitong gawin natin, rationing, fuel rationing, kailangan work from home para talagang maibsan yung mabawasan ng gusto ang konsumo natin sa fuel, sa kuryente. Malaking bagay kasi. Yung sinasabi ko, isipin naman natin mga kababayan sa aircon lang. Magkano binabayaran ng kuryente ng mga kumpanya na yan na malalaki? Lalo na yung marami silang tauhan. Kahit na yung mga call center natin, pwede rin gawin na work from home yan. At nagawa din naman yan nung panahon ng COVID. Ang call center ay work from home. Bago tayo magpatuloy, mag-station break muna tayo. Balita isinasala, hindi basta inuulit. Sa dami ng kwento, facts lang ang pinipilit. Mabilis ang headline, pero kami maingat. Bawat detalye Broadcasting from Mega Manila and streaming on the World Wide Web. We are Crusaders Broadcasting System, DWAD. 1098 AM. Now radio. Okay, tuloy-tuloy tayo.
Ang oras po ay alas 2:30 ng hapon. Ha? Wednesday, March 25. Next week, ano na? Semana Santa. Ha? Pero kaya magpapako ng mga congressman o sa mga senador. Magpapako kayo, lalo na yung mga ang pangalan nyo ay andun sa listahan ng mga sundalo ng mga tauhan ni Saldico. Maganda yan. Magpapako kayo para mabawasan ang inyong mga nagawang katiwalian. Tatawarin kayo. Pero hindi kayo mapapatawad ng taong bayan. Dahil yung ginawa ninyo deliberate na pagnanakaw sa banang bayan. Ngayon, itong tungkol sa impeachment nitong kay Vice President Sara Duterte, nanggagalaiti itong mga mga congressman na hindi nag-attend si Vice President Sara Duterte doon sa hearing, sa Justice Committee hearing. Kasi siguro sa tingin ni Vice President Sara Duterte, pag-attend siya, wala din naman mangyayari. Ganon din naman eh. Wala din naman substance yung mga akusasyon sa kanya. Ika nga, nag-fishing expedition lang itong mga senador at ang gusto pa nila na magbigay ng ebidensya itong Vice President. At nakikita nila na kahit anong gagawin dyan, dahil ang nagtutulak sa itong mga Congress na maituloy ang impeachment ni Vice President Sara Duterte, yung takot, yung sinabi nga nitong si Congressman Tiangco, na natatakot sila na pag nanalo at hindi ma-impeach itong si Sara Duterte at 2028, lahat sila hahabulin, mananagot sila sa mga katiwalian na nagawa nila. Yun ang nagtutulak sa kanila eh. Katulad na nito, yung Justice Committee Chairman, yung Luistro, yung Congressman Luistro, andun ang pangalan niya sa affidavit ng mga Marines. Yung allegation na kasama siya doon sa mga sinasabi ng Marines. So, kailangan uulitin natin na kailangan imbestigahan talaga ito ng Blue Ribbon Committee. Iting Lacson. Kaya lang, mag-resist na sila at saka babalik sila sa Mayo pa. Kung di ako nagkakamali sa first week of May. So, ito namang mga kongresista talagang gusto nila na ma-impeach itong si Sara Duterte. Yun na nga ang talagang the real reason behind yung takot talaga nila kay Sara Duterte na pagdating ng 2028 at kung pala rin na manalo si Sara Duterte, lagot kang bata ka. At bago tayo magpatuloy, babasahin natin itong pahayag ni Vice President Sara. At ito'y nilabas kahapon, kanina. No? Tingnan natin. Ito. Mga kababayan. Ito, nakalagay. Basahin natin, ano. Kasi ito, alam niyo itong mga ito nasa Facebook ito. At karamihan ng sinasabi nitong si Vice President Sara Duterte, hindi naman ito binabalita katulad nitong mensahe na to. No? Hindi naman ito binabalita sa mainstream media, sa mga malalaking network.
dito nilang maririnig ito sa The Truth Doctors on Air. Ang pahayag ni Vice President Duterte, ito, mga kababayan, ang suliranin ng bayan ngayon ay ang nanganganib na pagsasara ng mga negosyo, ang pagkawala ng trabaho, at ang hirap ng bawat pamilyang Pilipino. Dulot ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga produkto. Hindi lang produktong petrolyo, kundi lahat, pagkain, lahat tumataas. Bigas, tumaas na. Ang imbitasyon na dumalo sa pagdinig ng Committee on Justice ay tila ginagamit upang makabuo ng isang media narrative na magkakaroon ng mini trial. Tama, batay sa umano'y hindi ko pagsagot at hindi pagdalo. Tama. Tandaan natin mga kababayan, itong sa isang impeachment, ang role ng Congress, parang sila ang prosecutor. Sila yung nagdedetermine, katulad ng piskal. Sila ang nagdedetermine kung ang isang tao ay may probable cause na nakagawa ng krimen. Ang Senado naman, sila yung naglilitis, sila yung parang husgado. Kaya separado yan eh. Ang mag-aakusa, ang Kongreso, at ang maglilitis kung mayroong probable cause, ang Senado. So ito po ngayon, ang pagkaalam ko dyan sa investigasyon ng piskal o prosecutor, pwedeng mag-attend dyan yung mga abogado ng nasasakdal, yung kinakasuhan, yung may complaint. At hindi naman kailangan na mag-attend ang akusado. Pero pagdating sa korte, kung nasampahan ng kaso ang isang tao, kailangan umattend siya. Kaharap siya ngayon sa hearing na tinatawag o trial. Pero dito po sa ganitong kalagayan na itong Congress, sila po yung fiscal, ay hindi talaga umattend si Sara Duterte. At ito ay sinasabi niya, ang imbitasyon na dumalo sa pagdinig ng Committee on Justice ay tila ginagamit upang makabuo ng isang media narrative na magkakaroon ng mini trial batay sa umano'y hindi ko pagsagot at hindi pagdalo. Sa ganitong paraan, ginagamit ang mga pagdinig upang makapagsagawa na naman ang House of Representatives ng ikatlong fishing expedition laban sa akin. Kasi wala silang ebidensya. Kasi ang pinakamatibay na ebidensya laban dyan sa paglustay ng pera sa kaban ng bayan, na katulad ditong inaakusa nila, ay yung COA. Kasi lalabas lahat sa report ng COA na hindi tama ang paggastos. At pwedeng tanungin ngayon saan nyo dinala. Kaya lang ang problema nila ngayon, ang COA naglabas na wala namang nangyaring katiwalian sa paggastos sa pundo o sa confidential fund ng Office of the Vice President at of course yung sinasabi nila doon sa Department of Education. Kaya naghahanap sila ngayon ng ebidensya. Saan ka naman nakakita ngayon na yung akusado siya pang magbibigay ng ebidensya doon sa nag-aakusa? Hindi naman tama siguro yan. Kung inaakusahan ka ng murder, ikaw pa yung magboluntaryo mong ibibigay ngayon, o ito yung ginamit kong baril, ito yung ginamit kong kutsilyo para patayin yung tao.
di mag-imbestiga sila. Ah, Yung sinasabi dito ni Sara Duterte, kapag ganitong paraan ginagamit ang mga pagdinig upang makapagsagawa na naman ang House of Representatives ng ikatlong fishing expedition laban sa akin. Muli, inuuna ang politika kaysa kapakanan ng milyon-milyong Pilipino na hirap dahil sa mahal na bilihin. Malinaw na walang patakaran ang nagsasabing kailangan personal na dumalo ang respondent sa impeachment complaint sa mga pagdinig ng Committee on Justice. Naisumiti ko na ang aking answer ad cautelam. Sa ngayon, wala nang dapat maggawin ang committee kundi ibasura ang mga reklamo dahil sa malinaw na kakulangan ng ebidensya. Samantala, mas pipiliin kong ilaan ang aking oras sa pagtulong sa mga Pilipino, lalo na sa pagbibigay ng paalala diretso sa mga komunidad upang maibsan ang hirap sa gastusin ng mga pamilyang higit na nangangailangan. Yukran para Z. Duterte, Vice President of the Philippines. Ito po, yun ang sinabi niya sa kanyang na sinasabi niya na bakit kailan siya mag-attend doon sa hearing na yan. Dahil hindi naman, ang sabi naman ni Rodriguez, sa kanyang post, I believe that we should be clear, doon po sa Committee on Justice. I believe that we should be clear in our rules that the presence of counsel of the respondent has the right to cross-examine directly the witnesses for the complainant. And secondly, there is no need for the Vice President to appear in the hearing because that is the right not to be able to appear and we can make conclusions out of their non-appearance. Ito kasi si Juan ito, he is a lawyer na alam niya yung proseso. Kaya lang alam mo, kahit may mga tao na alam ang proseso, pero pinipilit nila na baliktarin ang sistema para sumang-ayon sa kanilang kagustuhan. Ito namang si Terry doon, pinadalhan siya ng message nitong itong isang supporter po ito ni Sara Duterte. Itong Tio Moreno. Ito public ito nasa Facebook ito Dear Terry Redon, alam niyo nung araw itong si Terry, akala ko babae. Kasi yung pangalan na Terry, akala ko Teresita nang nakita ko pala, siya pala lalaki. Na dating nagsilbi din ito sa panahon ni Pangulong Duterte, kaya lang sinipa sa sobrang biyahe. Hindi ko lang matandaan kung ano ang kanyang posisyon dati sa ng panahon ni Pangulong Duterte. He was fired by Duterte. Anyway, law firms and the lawyers within them are not impeachable officers. The same applies to private corporations who now seek to compel through a subpoena dosisticum. These entities fall outside the scope of impeachment jurisdiction. More importantly, the issues you are raising do not even form part of the grounds for impeachment. Nowhere it is listed as part of the complaint. Kasi itong mga kongresista, mga kababayan, gusto nila itong subpoena dosisticum that would force now the banks kung nasaan may account itong si Sara Duterte na ipakita ang account Pero ang pagkaalam ko, ang pwede lang magbigay ng direksyon kaya isang bangko para ilabas ang ihayag ang account ng isang akusado ay ang korte. Wala ho ang isang ang Congress, wala silang kapangyarihan. Ang Senate Committee for Justice walang kapangyarihan. Only Congress.
only the courts. So ito, instead of strengthening your case, this only reinforces the defense of Vice President Sara Duterte that the complaint lacks ultimate facts and is therefore insufficient in substance. So, hence there is nothing to answer because there is no properly established factual basis to begin with. So yun ay, alam nyo mga kababayan, yun ang sinasabi natin eh. Kailangan factual. Pag nag-akusa ka sa isang tao, kumpleto ka dokumento. Hindi pwede yung haka-haka lang o yung sinabi na ganito o gusto nyo lang gawin dahil ito ang kilos na to, politika, no? Politika itong impeachment eh. Dahil ang talagang dahilan kung bakit gusto na ma-impeach si Sara Duterte, yung nabanggit ko na kanina na pagdating ng 2028, kung sakali, no, sinasabi ko sakali, pala rin itong si Sara Duterte na manalo na maging presidente ng Pilipinas, hahabulin niya lahat nitong tiwali. Nanggaling mismo yan kay Congressman Toby Tiangco. Yung nagbubunsod talaga sa kanila is yung takot. At yung isang congressman na si Joel Chua na interview siya at nabanggit niya na hindi siya nakakatulog na madalas sa isip niya kung ano ang kahinatnan niya pagdating na sa panahon ako magiging pangulo itong si Sara Duterte. Dahil alam nila na this is their last chance. Sabi nga ni Trillanes huli na, pati yung si Trillanes nanginginig na rin ng tumbong dahil nga dyan sa alam niya ang kahinatnan niya pag itong si Sara Duterte naging pangulo ng Pilipinas. Huwag mo kayo matakot, Mr. Trillanes. Dahil kahit na hindi si Sara Duterte ang magiging pangulo ng Pilipinas at kung sakali manalo ang susuportahan, kunwari na-impeach, hypothetical, na-impeach niyo si Sara Duterte. Kunwari lang, example, maaari bang wala siyang susuportahan na magiging pangulo? At malamang na kung sino susuportahan niya at madalas natin sinasabi sa programa natin dito na kung sino ang susuportahan ni Vice President Sara Duterte sakali na siya ay ma-impeach sa 2028, malaki ang tsansa na mananalo pa rin. Dahil yung isa na factor dyan ng mga kababayan, yung galit ng mga supporters nitong si Vice President Sara Duterte. Hindi naman sasabihin lang, anybody that would go against doon sa susuportahan ni Pangulong Sara, ni Vice President Duterte, ay kanilang ibubuto. So yun ang mangyayari dyan. At doon po sa pagdinig sa hanggang ngayon nagdidinig sa kanilang sa Justice Committee, tumaas ang tension. Ito ay dateline ito ngayon. Tumaas ang tension sa kalagitnaan ng pagdinig ng impeachment hearing laban kay Vice President Sara Duterte matapos igiit ni Manila 3rd District Representative Joel Chua na walang karapatan ng defense team ng busy na i-cross-examine ang mga ebidensya o testigo laban kay Sara, VP Sara. Sa naging hearing ng Proper House Committee on Justice, nanindigan si Tua na hindi ito trial kundi pagsusuri lamang ng ebidensya sa akusado kung mga ito ay lehitimo o hindi totoo. Anin ito wala pang nangyari sa kasaysayan na dapat tanungin ng defense team ang mga ebidensya laban sa Vice Presidente.
Pero si ano kanina, itong si Rufus Rodriguez, sinabi niya na may karapatan. So hindi natin alam. Kasi that is within the Committee on Justice. Sila nagbabangayan siguro ngayon doon. At mayroong mga member din ng Congress na may simpati kay Sara Duterte. Yun ay hindi natin malalaman yan kung ano yan. Pero alam nyo, itong si Sara Duterte, nakahanda ito na anytime. Kung gusto nyo siya, i-impeach. Pragmatic naman ito. Ito siya realistic. At alam naman niya ang gagawin. Hindi naman siya pwede pangunahan. Dahil Sara Duterte is a lawyer also. Her husband is also a lawyer. At marami siyang kasamaan. 16 ata yung kanilang ang 16 ang kanyang abogado na so yun ang mga kaganapan dyan, mga kababayan. Pero tayo naman, ordinary mamamayan, ang ating inaabangan, mas concerned tayo ngayon. Hindi ho dahil dyan sa impeachment, kundi ano ang mga susunod pa na mangyayari, lalo na sa ekonomiya natin. Sensitibo tayo sa presyo ng bilihin, presyo ng gasolina. Kasi alam niyo, napakalaking bagay nitong panino. At itong nangyayari ngayon na kaguluhan dyan sa Middle East. Sa Middle East kasi, yun ang pinaka-concern natin ngayon na apektado ang ekonomiya ng Pilipinas. At hindi lang Pilipinas sa totoo lang. Katulad nito, nagpalabas na ng notice itong Cebu Pacific na meron silang mga flights na kanila munang pansamantalang itinigil at nabasa ko kanina na nagbigay sila ng refund sa kanilang mga pasahero na dapat bumiyahe. Kasi sa taas kasi ng presyo ng jet fuel, maaring tumigil sila. Dahil kung mataas ang jet fuel at kung yung lahat ng pagtaas na yan i-add on naman nila doon sa presyo ng pamasahe, ang epekto naman yan, kukunti ngayon ang sasakay sa eroplano, kukunti ngayon ang babiyahe na gagamit ng eroplano. Kasi sa eroplano may tinatawag na fuel surcharge. Na kunwari, ang binayaran mo, ang tunay na pamasahe is only 2,000 pesos. Pero may fuel surcharge sila na 2,000 mahigit. So ibig sabihin, nadoble ngayon yung presyo ng pamasahe. So yung mga within our country, yung mga babiyahe ngayon, kung sobra mahal, at dating nang mahal ang presyo ng pamasahe sa eroplano, mapipilitan ngayon gumamit ng bus o roro. Kunwari, papunta ng Davao. Kahit sabihin natin na yan ay medyo mahirap sa katawan ng tao, pero wala naman magagawa dahil kung sobrang mahal ang pamasahe papuntang Davao, let's say kung aabutin na ng 20,000 one way, mapipilitan ngayon na itong mga babiyahe gagamit na ng barko. So ganun po yung mangyayari dyan. Kasi hindi naman ganun itataas ang presyo sa pamasahe sa barko. Usually naman yan, alam na ng barko yung kanilang dahil kung marami naman ang sasakay at marami namang sumasakay talaga sa barko at yan sa tinatawag na roll-on, roll-off na yung sistema na roll-on, roll-off, yung bus kinakarga sa barko.
So mas malaki ang matipid ngayon dahil kung ang jet fuel tumaas, tingnan ninyo ang presyo ng kerosene. Mas mataas kaysa sa diesel ng around 50 pesos siguro ang presyo ng kerosene. Eh yung jet fuel, mga kababayan ko, yun po ay refined na kerosene. Ibig sabihin, masyado lang siyang filtered. No? Wala talaga siyang kung anong ginawa nila dyan. Pero basically, yung jet fuel, kerosene yan. Ang jet fuel, kerosene eh. So, ganyan pong nangyayari dyan. Na pag sobrang taas, tumaas ang kerosene, siguro, hindi ko alam kung ang production cost niyan mas mataas. So, ang jet fuel tumaas. Ito namang mga airline, hindi naman lilipad yan kung bawat biyahe nila, 100,000 ang matatalo sa kanila, malulugi sa kanila. At wala naman sigurong, kung hindi naman talagang kailangan na kailangan magbiyahe, ang karamihan sa ating mga kababayan ngayon, aantayin na lang muna. Kung magbabakasyon sila, kunwari, pupunta ng Boracay, pupunta ng El Nido, pupunta kung saan-saan, na bakasyon lang naman. Ang palagay kong gagawin nila ngayon muna, manahimik na lang sa bahay nila dahil ang magiging gastos nila, na kung nakalaan sila, kunwari, sa pamasahin nilang ng 10,000, magiging 20,000 o magiging 30,000 na. Kasi diyan sa pagtaas ng presyo ng jet fuel na yan, kaya nagbabanta ngayon ang mga airline. At katulad din yan, may nabasa ako na ang mga airlines ngayon na local airlines natin, kung wari, babiyahe papuntang Vietnam, hindi daw sila pwedeng magkarga ng fuel doon. Kasi hindi papayag ang Vietnamese authorities na doon magkakarga ngayon ng Philippine Airlines ng fuel. Hindi ko alam kung gaano katotoo yan, pero kung yan ngayon ang nangyayari, mapipilitan ngayon na wala nang magbabiyahe muna. Kaya ang gagawin naman ngayon, kung ikaw ay wala namang napakahalaga na kailangan ka magbiyahe, pumunta ka kung saan na magliwaloy, wag na muna. Manahimik na lang sa bahay. Ganon din yan sa mga may-ari ng may mga sasakyan, na kung hindi naman kailangan at hindi na ganon kahalaga, wag na muna. Wala na munang joyride. Kung kailan pumunta ng opisina, wala ka magawa dahil yan ay hanap buhay yan. Pero ibig ko sabihin, kung sabihin lang na dahil pupunta ka sa mall, magpapalamig, gagamit ka ng kotse mo, gagastos ka, manahimik ka na muna sa bahay niyo. Mag-relax ka na lang sa bahay para hindi ka na makadagdag doon sa konsumo ng gas. It doesn't matter kung if you can afford, mga kababayan. Nasabihin mo, kaya ko namang magbayad ng kahit 150 pesos na gasolina. Hindi ho yun ang pinag-uusapan. As a nation, kailangan magtipid tayo. We should do our own contribution, kahit na maliit, na hindi ho magkonsumo ng walang katuturan sa ating mga fuel supply. At wala tayong oras, magpapaalam na tayo sa pangalan ng aking kapartner, Dr. R. Ito po yung likod, Dr. J. Sa programang The Truth Doctors on Air. Magpapaalam na kami. Magandang hapon. At maraming salamat sa inyong pakikinig. Kami ang resibo. All the truth, doctors on air. Balitang totoo, malinaw at fair. We uncover the truth, hide the news. Walang bias, walang kulay, facts lang ang rules. Walang palabas, walang kinikilingan. Bukas ang usapan, may paninindigan. Sa isyong mainit, sa balitang bago. Inaalam ang totoo, hindi chismis, hindi haka-haka lang to. Hindi chismis, hindi haka-haka lang to. Hoy, no, all the truth, doctors on air. Kung gusto mo ng balitang may paninindigan, makinig, kaya lang maging mulat. The Truth Doctors on Air, we uncover the truth behind the news.